Ang point ko lang is, hindi pala type yung boses ko. Tapos sabi, pakulong daw ako dahil hindi type yung boses ko. Ba't nagkaganito na yung mundo natin, di ba? Very clear naman sa batas natin kung ano yung mga kasalanan na dapat may kulong. Pero yung hindi type yung boses, sige, hindi ba type yung mukha ko? Tila imbierna si Miss Universe 1969 Gloria Diaz kay Senadora Pia Cayetano. Kumakalat kasi ngayon sa social media ang naging matapang na komento ni Gloria laban kay Senadora Pia Cayetano matapos nitong mag-iwan ng reaksyon sa isang post ng Bilyonaryo News Channel. Nag-ugat ang issue matapos magbigay ng pahayag si Pia Cayetano sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagkakadawit ng kanyang kapatid na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng NBI. Ang naturang investigasyon ay may kaugnayan sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nagsilbing chairperson ng organizing committee si Senator Alan. Ayon sa NBI, may mga dokumento at impormasyong nagsilbing batayan upang magsagawa sila ng investigasyon. Iginiit din ng ahensya na wala itong layuning takutin ang mga senador o impluwensyahan ang impeachment court. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon at wala pang inilalabas na pinal na pananagutan laban sa sinuman. Sa kanyang manifestation kamakailan, sinabi ni Senator Pia na hindi sila basta-basta natitinag ngunit alam umano nila kapag sila ang pinatatamaan. Hindi tayo sensitive, sanay tayo dito, pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yon. Di tayo tanga, say ni Senator Pia na naka-art card pa sa nasabing news outlet. Wika pa niya, I'm asking you dear colleagues, wag tayong papayag. Hindi naman ito pinalampas ni Gloria at siya'y nagpatutsada sa senadora sa naturang post. You are KSP. Your voice is irritating. Grabe dapat ikulong itong taong ito. Madrama. Say ng dating beauty queen. Samantala nagsalita na si Senator Pia sa naging banat na ito sa kanya ng dating Miss Universe at narito ang kanyang pahayag. So anyway, I was saying guys na nalaman ko na pati na pala ang aking tono ng boses pinagdidiskitahan. And I don't mind. Guys, hindi ako singer. Wala talaga akong boses. Kaya kung maghahanap ka ng campaign na kumanta ako, wala ho kayong makikita. Dahil hindi ko ho talent yung pagkakanta. So yung pagmomodulate ng boses, hindi ko din po talent yun. Pasensya na po. I respect people's crafts, no? Whether ikaw ay artist sa larangan ng music, ikaw ay artist sa larangan ng acting, artist sa larangan ng painting, I respect it. And wala akong karapatan na husgahan kayo sa craft ninyo. Ako naman isang abogado. So, sanay ako na ang nature ng work ng lawyer is you know the law, and then you will use that law to protect the rights. Pag private practitioner ka, the rights of your client. In my case, as a senator, I make laws, no? And in this case, meron tayong impeachment, so I am doing my best, to the best of my ability, to be an impartial judge and to share my knowledge as a lawyer. So kung hindi nyo nagugustuhan yung pagpapaliwanag ko, karapatan nyo naman po yun. Pero yung hindi nyo lang type yung boses ko, sorry na. Kasi yan na ho talaga yung binigay sa akin ng Diyos. Wala ho akong training sa pagmamodulate ng boses. Kung may training man ako, ang training ko ay nasa pag-aabogado. And then as a hobby at nung ako'y estudyante, ang training ko ay nasa sports. O, ito na, excited na yung guest ko. Sandali. So, ito lang, may nagsasabi daw, arrogant ako. Hindi po ako arrogant. There are times na masungit ako. There are times na impatient ako. Pero yung sabihin mo nyo na nag-share ako ng knowledge ko of the law, hindi po arrogance yun. There was a time na half of the senators were lawyers. So lahat yan, ginagamit nila yung kaalaman nila sa batas. Kasi nga, ano ho ba yung Senate, di ba? We make laws. Basahin niyo po yung Constitution, we make laws. So, kailangan kong gamitin yung pag-aabogado ko. So, there is never any intention on my part na magyabang. Ang goal ko nga po is i-share yung kaalaman ko. Kasi yung natutunan ko sa tatay ko is ipaliwanag mo sa tao ang batas. So, yun po yun. Hindi ko pwedeng i-disregard kung ano yung batas
Pero ang job ko is ipaliwanag yung batas. So kung nagkukulang ako doon, by all means, tell me na, Sen, hindi namin maintindihan yung pinagsasabi mo. O di sige, sabihin niyo sa akin, game ako doon, challenge ako doon. You know, I was a new lawyer when my dad invited me to be part of his show, yung Kompanyero y Kompanyera. And nangangapa ako magpaliwanag kasi syempre daddy ko sanay na ako bago pa. So up to now, very willing ho ako. If you notice nga, pag nag-intervene ako, sinasabi ko pa kay kay presiding officer, sabi ko, okay ba yung tanong ko? Call me out. Sinasabi ko kung ano yung rules na sinasabi kong, dapat hindi tayo ganito, dapat, ano ba yung mga sinabi ko doon? Sabi, kung ano yung sinasabi ko na dapat sundin, sabi ko, pati ako, call me out. So, wag niyo kong iisipin na arrogance yun. And if sa tono naman ng boses ko, pasensya na po. Kasi nga, hindi naman ho ako trained na mag-modulate ng boses. Pero hindi ho ako nagyayabang in any way. Last point ko, bago ko tawagin yung bisita ko, kasi ito, excited na siya. Kung ano na nga nabasa, sa kakantay sa akin, daldal ko daw. Pero mas madaldal siya, hulaan niyo na kung sino. Ang point ko lang is, hindi pala type yung boses ko. Tapos sabi, pakulong daw ako dahil hindi type yung boses ko. Ba't nagkaganito na yung mundo natin, di ba? Very clear naman sa batas natin kung ano yung mga kasalanan na dapat may kulong. Pero yung hindi type yung boses, sige, hindi ba type yung mukha ko. By the way, guys, kaya ako naka-shades, baka sabihin niyo ang taray ko. Graded po to. Nagkataon na ito yung dala-dala ko. So, yun. Kaya, kasi pag hindi ko sinuot yan, hindi ko na mababasa yung mga names ninyo. But pag nakasalamin ako, I can read. Sabi ni Tess, we support you. Thank you so much, Tess. Tapos sabi ni Justine, kamusta po? And I'm fine, Justine, kamusta ka rin? So I won't be able to read kung wala ang aking salamin. So yan, graded po kasi yan. Eto na, yung bisita kong sobrang excited na mag-join sa atin. Eto na, hulaan nyo. I wanna know kung may hula kayo, kung sino yon. Hulaan nyo. Minsan lang kami magsama in our FB Live. Hi guys, special edition to, especially sa mga walang tulugan because it's 11 o'clock. And dun sa ating mga OFWs na nasa ibang time zone, this is for you, Al. Say hello. So God bless all of you. I'm listening to Ate Pia. Sarap ng interaction nyo at saka namimiss ko yung kwentuhan lang. Oh, di ba? Parang exactly. in a room lang like this kasi nga simula May 11 parang panay political issues. But sobrang thankful sobrang thankful ako na nanonood kayo, nakikinig kayo, nagsusupport, you're praying for us when we bump into each other.